Awitan muna natin ang Panginoon ng give thanks, ano? Habang inintay natin yung pagbubukas ng araw. At pasasalamat sa kanyang muling pagkabuhay. Ito po ay selebrasyon, ano? Amen? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Minsan pa natin awitin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ayan, lumiwanag na. Ang salita ng Diyos natin pong matatagpuan sa Juan 20 na nagpapahayag at sinisiguro na ang ating Panginoong Hesus ay buhay na buhay. Amen? Kaya tayo na bilang tagasunod ng Panginoong Hesus, tayo yung isa na pinag-iwanan niya, yung tatak na yan. May pag-asa yung ating pananampalataya. Hindi po yan nawawalan ng kabuluhan. May pag-asa ang lahat ng sakripisyo natin sa pagsamba dito sa ibabaw ng lupa, kagaya ng ating Panginoong Hesus nung Biyernes Santo. May pag-asa, may pagkabuhay. At yan po lagi yung nais niyang ipaalala sa atin. Nawa ang kay nga maliddaingan. Ang kay nga malidliday, kasjay. Hindi kayo dapat nagpapakita ng kalumbayan dahil ang ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos na sinasamba ay buhay magpakailanman. Dumating man yung panahon na dumating din tayo doon sa kagaya ng nangyari sa Kanya doon sa krus ng Kalbaryo, mabubuhay tayo kasama Niya. Yun po yung pag-asa natin. Kaya nga yun yung kasiguruhan natin eh. Bilang may Kristo, bilang tumanggap kay Jesus, bilang Panginoon tagapagligtas, dahil siya lang naman ang daan patungong langit, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father. Kay Hesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, dahil sa silong ng langit ay
Ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas at ikatutubos ng lahat. Hindi po yan pagkarelihiyoso, o hindi po yan simbahan, hindi po yan baptist, hindi po kami, kundi kay Jesus lamang. Ang salita ng Diyos sa umagang ito, magpapahayag muli at magpapaalala ng kasiguruhan. Ang sabi niya dito sa Juan 20:19, nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad, nagpakita si Jesus sa kanyang mga tagasunod. Pansinin po ninyo, kaya naman ng Panginoong Hesus noon na magpakita sa lahat noon Pero yung kanyang tagasunod lang na kumikilala sa kanya, naniniwala sa kanya. Yung tumanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya sabi niya dito, kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Nagbibigay ng kapayapaan ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Anya, pwede ko na. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Sila yung mga alagad na kung saan nandoon yung kanilang kagalakan dahil hindi na sayang yung kanilang pananampalataya. Verse 21, muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan." 2 beses niyang sinabi. Ibig sabihin niyan, sinisiguro niya na yung kanyang kapayapaan ay kanyang iniiwan doon sa kanyang mga tagasunod, doon sa lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kasiguruhan, ano man yung mangyari, mayroon tayong siguradong Diyos. Amen. Amen. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Nakatatak na yan sa lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya sa umagang ito, mga minamahal kong mga kapatid, pagdiriwang. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na sigurado. Amen. Amen. Ang lawak ng kanyang pagmamahal sa atin. Ang lawak ng kanyang pagkaunawa. Yung 2 beses na sabihin sa iyo ng isang tao na kapayapaan ang nais, mas lalo na ang Diyos, na siyang may kontrol ng lahat, na siyang lumikha ng langit at lupa sa pamamagitan lang ng kanyang salita. Sinisiguro niya sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, kapayapaan kay Jesus. Ano man ang mangyari, ano mang klaseng sitwasyon, kapayapaan kay Jesus. Ang importante lang naman, hindi naman natin alam ang kasaysayan o mangyayari. Baka ito na yung last na celebration natin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sino nga rin makamaw? Aliman? Di ba? Wala. Kaya sa umaga na ito, huwag nating sayangin yung pagdiriwang. Malamang, ito may mga iba sa atin, unang eksperyensya yung ganitong pagtitipon upang sumamba sa buhay na Diyos. Lagi yung tatandaan, mga minamahal kong mga kapatid, God is Spirit. Kailangan natin siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Amen. Agkararag tayo. Hilingin natin ang pagpapala ng banal na Espiritu sa umagang ito. At uumpisahan na po natin yung atin pong pagsamba. Pinupuri at sinasamba, dinadakila at niluluwalhati. Maraming salamat, Ama, sa labis mong pagmamahal para sa aming lahat. Bagamat kami makasalanan, nandun lagi ang inyong pagpapatawad, nandun lagi ang inyong pagkalinga, nandun lagi ang inyong pong pagmamahal sa amin. Mapagmahal. Ibinigay mo ang inyong bugtong na anak. Bagamat siya ay Diyos, siya ay nagkatawan tao. Ikinunsib ng banal na Espiritu sa isang Birheng Maria. Nakisalamuha sa amin, namuhay sa amin. Ipinaranas sa amin kung papaano ang magiging tao. At sa iyong pangalan, Panginoong Hesukristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, nakakakita ang mga bulag, nakakapagsalita ang mga utal, nakakarinig ang mga bingi, nakakalakad ang mga pilay,
Yung 12 taon lang dinudugo na may sakit, gumagaling sa inyong pangalan. Yung may ketong lumilinis, yung patay na bubuhay. Yung mahigit 5,000 katao sa 5 tinapay at 2 isda, nabubusog silang lahat at mayroon pang natitira. Sa 4,000 sa 7 tinapay at maliliit na isda. Ibig lamang sabihin, nagbibigay ka ng kapayapaan at kasiguruhan para sa aming lahat na kumikilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat sa kabila ng lahat. Ninais mo pa rin, Panginoon, na tuparin ang nais ng Ama na solusyonan ang kasalanan namin, Panginoon. Dahil ang kasalanan namin, ang kabayaran nito ay kamatayan. Ngunit ang inyong kaloob, Ama, ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Siya yung nagdanas ng pahirap, pinagsusuntok, pinagsasampal, dinurahan, hinubaran, pinagbubugbog, nilatigo, kinoronahan ng tinik, nilait, pinaratangan bagamat wala siyang kasalanan. Hanggang sa ikaw, Panginoong Hesus, ay ipako, ibayubay doon sa krus ng Kalbaryo nung Biyernes Santo. Nagaruyot jidaram aging ganay jidaga na siyang nagpapahayag sa amin at sumisimbolo ng paglilinis mo sa lahat ng aming mga karumihan at kasalanan. Yung mga sugat, latay na iyong tinamo sa iyong katawan, Panginoong Hesus, nagpapahayag sa amin na lahat ng aming mga karamdaman, lahat, Panginoon, ay kinuha mo na doon sa krus ng Kalbaryo. Yung kapangyarihan at kamandag ng demonyo doon sa krus ng Kalbaryo, natalo na. Natalo na ang demonyo. Wala na siyang kapangyarihan na manakit. Bagkus, nabibigyan lang siya ng pagkakataon na manlinlang sa panahon namin ngayon. Pero ang kasiguruhan, Panginoong Hesus, ikaw nga ay inilibing pagkatapos ng 3 araw muli kang nabuhay. Ito yung selebrasyon, Panginoon, selebrasyon ng kung saan sa lahat ng nagtitiwala, sa lahat ng mananampalataya ay may kapayapaan, kasiguruhan para sa inyo, anuman ang mangyari. Kaya sa umagang ito, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, samahan niyo po kami as we come to worship and celebrate the goodness and faithfulness of God. As we celebrate, Lord God, yung muli mong pagkabuhay sa mga patay. Maraming pong salamat. Salamat po, O Diyos, sa isang napakadakilang araw ng pagdiriwang. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming Panginoon tagapagligtas. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Habang inaawit natin yung Jesus We Enthrone You, patuloy natin na damahin yung presensya at kasiguruhan. Peace be with you. Ang kapayapaan ay sumainyo. Jesus, we enthrone you, we proclaim that you are King. Ayan na dati pa. Mariam. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise, and as we worship,
Come, Lord Jesus, and take your place. Okay, buksan ninyo ang inyo pong laptop, hymnaryo, sa 448. Because He lives. Nya, sharing time na lang. I can face tomorrow because He lives. Nagbibigay sa atin ng kasiguruhan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sige, lakasan na lang natin, ano? Because He lives, I can face tomorrow. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. Heal and forgive. He lived and died. He lived and died to buy my pardon. To buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior's live. Because He lives, I can face tomorrow. I can face tomorrow. Because He lives, Because He lives. all fear is gone. All fear is gone. Thank you, Lord, because I know Because I know He holds the future. He holds the future. And life is worth And the living just living just because He lives. How sweet to hold. How sweet to hold a newborn baby a newborn baby. and feel the pride And feel the pride and joy He gives. and joy He gives. But greater still, But greater still, the calm assurance, this child can face this child uncertain days uncertain days. because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. I can face tomorrow. Because He lives, Because He lives. all fear is gone. All fear is gone. Because I know Because I know He holds the future. He holds the future. And life is worth And life is the living just living because He lives. because He lives. And then one day, I'll cross the river. I cross the river. I'll fight life's final I fight war with pain. War with pain. And then as death and then as death gives way to victory, gives way to victory, I see the light I see the of glory and glory. I know He lives. I know He
Because I can face tomorrow. I can face tomorrow. Because He lives. All fear is gone. All fear is gone. Because I know. Because I know He holds the future. the future, And life is worth and life is worth the living just. living just Because He lives. because He lives. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Purihin ang Diyos. Alam nyo, ang isa na, bago na natin tawagan si Pastor upang ipahayag ang salita ng Diyos sa umagang ito, ang nagbibigay talaga sa atin ng kagalakan habang tayo ay nandito sa lupa ay yung pananampalataya at kasiguruhan kay Kristo. Lagi niyong tatandaan yan. Kasi nga, uulitin ko na naman ito mga minamahal kong mga kapatid. Kung itong ating pananampalataya ay walang kabuluhan, kung ang ating pananampalataya ay hindi po nakabase yan sa Biblia, kung sana yung ating pananampalataya ay hindi nabuhay ang Panginoong Hesus, wala pong katuturan ito. Kaya nga ipinapahayag niya lagi ang kasiguruhan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Buong Biblia, isinasalaysay niya, Old and New Testament, ang kasaysayan ng Panginoong Hesukristo. Ibig lamang sabihin, mayroong kapupuntahan, mayroong katuturan itong atin pong pananampalataya kay Jesus. Kaya nga natin binubura yung pagkarelihiyoso. Bakit? Walang daan ng pagkarelihiyoso. Awan tinakakabil dito yung Biblia na doon ka pumasok sa Baptist, sa Evangelical, sa Methodist, o kaya doon sa iba't ibang klase ng simbahan. Ang patungong langit, ang daan patungong langit na dapat nating siguruhin habang tayo ay nandito sa lupa, maiksiman o mahaba yung buhay natin, ay kay Kristo. Kay Kristo lang matatagpuan ang kaligtasan at wala ng iba. Dahil sa silong ng langit at ng lupa, ay wala ng ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa ikatutubos at ikaliligtas ng taong mananampalataya. Yun po yung sinisiguro natin para sa inyo, para sa ating lahat. Maging yung mga susunod pang henerasyon, kung mayroon pang henerasyon na susunod. Pero sabi ko nga kanina, baka ito na rin yung last na celebration ng muling pagkabuhay. Bakit? Babalik na si Jesus eh. Di yung mga minga kayat kay mapanti langit. Kay kayat yung pahimat nga dito'y rabaw ti daga. Sinon ti kayat na ti mapanti langit. Taumayan na po Jesus. Ito nga to naman ti man ha. Pas langay hanggang si, hindi pa yung nalpas na graduar. Hindi pa yung nakaasawa. Hindi pa yung umay. Di ba? Hindi pa yung nalpas. Di kayat ko nga future. Madamdamaan pa ay kay kayat mo pa dito. Nagrigat dito. Rabaw ti daga. Talaga nga dati rabaw ti daga ka na isumpa. Kaya ang namamayagpag ngayon, yung panlilin lang ng kaaway. Kasi nga wala na siyang kapangyarihan na sakmalin ka, wala na siyang kapangyarihan na saktan ka. Linilin lang niya tayo. Nililin lang tayo ng kaaway ngayon. Itong COVID-19, kaya maraming mga lockdowns, buti na lang. Ang Risen Life Growth Center Baptist Church, ay na isa katuparan natin yung sambahay sa isang mga pamilya. Yung mga malalaking simbahan sa Metro Manila, lalo na, naka-lockdown sila. At sinasabi nga ng Intercessors for the Philippines kahapon, dahil umattend po kami ng 32nd National Prayer Gathering. Nakapangkayo yung Manila? Haan! Diyan, cellphone. Nakipag-participate kami, naghanda rin kami ng mga elemento na ito. Pero anyway, sigurado na ang ating Panginoong Hesus, sigurado na yung ating pananampalataya ay hindi sayang. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pala sayang eh. Hindi pala sayang. Kaya itong pagdiriwang na ito, nais ng Diyos na tayo ay bigyan muli ng kasiguruhan sa pamamagitan ng kanyang salita sa umagang ito. Pastor Junay. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Napaka-importante ng araw na ito dahil
Ang araw na ito ay nagpapahayag sa atin, nagpapaalala sa atin na ang Panginoon ay buhay. Ano po? At anong tawag dito, hindi mo naman na kailangan ipagdebate yan kasi buhay si Jesus sa lahat ng nananampalataya sa Kanya at maging sa hindi nananampalataya. Kasi sa mga nananampalataya, ang pagkabuhay ni Jesus ay kaligtasan. Sa mga nananampalataya, ang pagkabuhay ni Jesus ay kaligtasan. Sabihin nga natin kaligtasan. Ang pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Hesus ay kaligtasan para sa mga nananampalataya sa Kanya. No? At sa mga hindi nananampalataya sa Kanya, yun naman po ay kapahamakan. Sabihin mo nga, kapahamakan. Yan, tingnan mo yung sa katabi mo kung mapapahamak yan. Mapapahamak ba? Tanungin mo siya, mapapahamak ka ba? Mapapahamak ka ba? Hindi. Hindi, kasi naniniwala ka at nananampalataya ka sa ating Panginoong Hesus. Itong isang linggong lumipas ay ibinigay sa atin ang pagkakataon bilang isang pamilya, bilang isang simbahan, ang alalahanin ang dakilang sakripisyo ng Panginoon, no? Sa bundok ng Kalbaryo. At doon sa bundok ng Kalbaryo, ang Panginoon ay nagbanggit ng huling 7 wika, no? Huling 7 wika. Yung unang wika ay ano 'yon? Patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa, no? So, ang mensahe po noon ay dakilang kapatawaran. Ang Panginoon ay nagdala sa atin ng dakilang kapatawaran sa kanyang sakripisyo doon sa bundok ng Kalbaryo. Ang sumunod na wika, ang ikalawa, ay yung binanggit na ngayon ay isasama kita sa paraiso. Today, you will be with me in paradise. No? Yun naman ay dakilang mensahe ng pagliligtas. No po? Kahit pa tayo gaano kasama, yung kasama ni Jesus na napako sa krus, yung isa ay tinuya siya, yung isa naman ay pinasalamatan siya. At yung pinasalamatan siya at nagsisi at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nasa iyong kaharian ka na. At ang sabi ng Panginoon, ngayon, today, you will be with me in paradise. So, dinala ni Jesus yung mama na yon. Siguro iisipin natin, kasi sabi nila nung tatlong nag-uusap sila doon sa bundok ng Kalbaryo, oy, wag ka ganyan magsalita kay Jesus. Tayong dalawa, karapat dapat tayong parusahan. Pero siya hindi. No? So, ang sabi, pinaalala nung lalaki na yon doon sa kanyang kasama, na tayong dalawa, yung nasa kaliwa at saka nasa kanan niya, dapat tayong ipako sa krus. Pero siya wala siyang kasalanan. Kaya nung binanggit niya kay Jesus, at yun yung pagkakataon na unawaan at naintindihan ni Jesus na itong mama na ito ay nagsisisi, bagamat siguro hanggang doon sa kanyang kulungan, hindi yan nagsisisi, pero nung nakita niya si Jesus na nakabayubay sa krus, itong mama na ito, nagsabi siya, alalahanin mo ako, Panginoon, pag nasa kaharian mo na ikaw. At ang pangako ni Jesus, ngayon, isasama kita sa aking kaharian. Ano po? So, ang Panginoon ay handa tayong tanggapin sa kanyang kaharian. Ano po? And then, yung pangatlong binanggit dan na salita ni Jesus ay yung woman, behold your son. Son, behold your mother. Yun naman po ay dakilang mensahe ng pagmamahal sa isa't isa at pagkalinga sa isa't isa. Ano po? Itong si Maria, alam niyo po, ang naging buhay nila Jesus ay hindi po madali. Ano po? Si Joseph,
according to history and theology, ang tatay niya na si Jose ay maagang namatay. At itong si Jesus ang gumawa ng lahat ng kaparaanan dahil siya ang tumatayong panganay sa magkakapatid sa kanila. Siya ang nagtaguyod sa kanyang nanay, si Maria, at sa kanyang mga kapatid. At kahit po nandun na siya sa krus na tumutupad ng kanyang tungkulin sa amang Diyos na nasa langit, naalala niya pa rin yung kanyang nanay sa lupa. No? Sabi niya sa nanay niya, "Woman, behold your son, and son, behold your mother." Sabi niya, iminimensahe niya na ang bawat isa sa atin ay dapat magkalinga sa isa't isa beyond our relationship, no? Si John, di ba? Si John the Beloved at saka itong si Mary ay hindi po yan magkamag-anak. Pero si Jesus nung siya ay nasa krus, inihabilin ni Jesus sa ang kanyang nanay na si Maria dito kay Juan, John the Beloved, at sinasabi niya kay John the Beloved na alagaan mo yung aking nanay. Ano po? So nakakatuwa, di ba? Na sa kabila ng lahat ng yan ay naalala pa rin ni Jesus sa hirap na inabot niya sa krus. Naalala niya pa rin yung kanyang pamilya, no po, na ang kanyang sakripisyo, bukod ito ay para sa buong mundo, alam niya na dapat niya rin kalingain yung kanyang sariling pamilya, no po. Kaya hindi po porket mahusay kayo sa simbahan, pababayaan na natin yung ating pamilya. Hindi po. Ang unang dapat nating mapaglingkuran ay yung ating kani-kanyang pamilya. No po? Hindi ko naman sinasabi na perfect yung pamilya natin, no? Siyempre sa pamilya natin, sari-sari, may mga pagsubok, may mga hamon. Pero ang punto po doon, ang pamilya po ay hindi aksidente. Ang pamilya po ay milagro ng Diyos. Di po ba? Yung nagkita yung nanay at tatay mo at ikaw ang anak ngayon, milagro na po yan. No? Hindi naman yan magkamag-anak, hindi naman yan magkakilala. Katulad ng tatay ko, ang tatay ko po ay taga Bicol, ang nanay ko po ay taga Visayas. Nagkita sila sa Maynila, di ba milagro yun? At naging anak niya ako, at nandito ako sa Pangasinan. Ano ba naman buhay yan, no? Nagpangalat na kami. Kumalat na kami sa mundo, no po. So, unahin natin at wag nating kalilimutan ang ating pamilya, no po. And then, ang sumunod na salita po dyan ay yung Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? No? The only time in the biblical history, ang tanging panahon po sa Biblia na nangyari na ang isang tao ay napabayaan, yan po ay naganap nung si Jesus ay namatay sa krus. Ipinikit ng Diyos ang kanyang mata. Sa katotohanan, di po ba nung pinako si Jesus ay kumulog, dumilim, no po, na ang simbolo po nun, ayon sa mga nag-aaral, nahirapan ang amang Diyos na makita ang kanyang anak na naghihirap. Lalong-lalo pa nung sumigaw si Jesus ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mahirap po yun na tanggapin ng isang ama ng kanyang anak ay mapabayaan. Pero ginawa niya para sa ating lahat. At meron siyang dakilang pangako sa atin ngayon na hindi kita iiwan o pababayaan man. Di po ba? Kung nung minsan pinabayaan niya si Jesus sa krus, yun po ay para lamang dumating ang panahon na kapag nagtiwala ka sa Kanya, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Ano po? Ang sumunod na salita ay yung binanggit na I thirst. Ano po? Ako'y nauuhaw. Ano po?
Ayon sa medical science, may mga nurses tayo dito, ang isa pong nangyayari sa malapit ng mamatay ay dehydration. Na po, yung tubig ay sa katawan ay nagkukulang. Na po. Kaya si Jesus, nung siya ay nakabayubay sa krus, nung binanggit niya na siya ay nauuhaw, yan po ay mensahe na una talagang namamatay siya. No, kasi yung iba sabi pa paano mamamatay ang Diyos. Diyos yan, no? Pero sa katauhang tao, sa pagkatao niya bilang si Jesus, siya po ay totoong namatay sa krus, no po. At ang binanggit niya, ako'y nauuhaw, ay may pakahulugan din sa atin. Nauuhaw ang Panginoon sa paglapit ng bawat isa sa atin sa Kanya. No? Sa araw-araw nga, nauuhaw ang Diyos sa ating mga panalangin. No? Nauuhaw ang Panginoon na tayo po ay lumapit sa Kanya. No po. Tayo po ay lumapit sa Kanya. No po. Yung sumunod na salita ay yung binanggit na it is finished. No? Naganap na. No po. Sa original na salita sa Aramaic, ang binanggit po doon ay tetelestai. Ang ibig sabihin po noon ay paid in full. No? Yung kasalanan po natin ay binayaran ni Jesus ng kumpleto. No? Yung kasalanan natin noon, yung kasalanan natin ngayon, at hindi naman natin sinasadya, baka magkasala tayo sa mga darating na araw, binayaran na yan ng Panginoon. No po? Paid in full. Pero hindi po nangangahulugan na dahil ay binayaran na ni Jesus yung aking kasalanan, pwede na akong magkasalang magpatuloy. Hindi po. Ang binabanggit po ng Biblia, siya na nananampalataya ay nagsusumikap na lumakad na mayroong malinis na pamumuhay. No po? So binayaran ni Jesus yung ating mga kasalanan. At yung huling salita ni Jesus na binanggit niya, Father, into your hands I commend my spirit. Ano po? Yun po ay mensahe ng dakilang pagtitiwala sa Diyos kasi ibinigay niya na ang kanyang buhay sa Diyos. Ipinasangkamay na niya. Ipinasakamay na ng Diyos. Ipinasakamay na ni Jesus sa kamay ng Diyos ang kanyang buong buhay. No po. At yun din ay mensahe ng dakilang pagtatagumpay. Na kumpleto ni Jesus yung kanyang misyon. No po? Na kumpleto ni Jesus yung kanyang misyon. Sabihin mo sa katabi mo na kumpleto ni Jesus. Alam niyo po, ang isang tanong sa atin dito ngayon, nakukumpleto ba natin yung ating misyon? No? Kung si Jesus ay kinumpleto niya yung kanyang misyon, tayo ba ay kumikilos upang makumpleto yung ating misyon? No po. Naalala nyo ba kapag nanonood kayo ng pelikula o kaya merong mga namamatay kayong pinupuntahan, tapos hindi nagkasakit siya, hindi siya namatay, kadalasan mong maririnig ay meron pang misyon ang Panginoon para sa iyo. Meron pang pinagagawa sa iyo ang Panginoon. No po? Alam niyo po, ang isang tanging tao na nakapagsalita na nagawa niya lahat, it is finished, it is complete, and now I commend to you my spirit, si Jesus. Si Jesus lamang po ang nakapagsalita niyan na Ama, nakumpleto ko na po, sa iyo po ibinabalik ko ang aking buhay. Yung araw ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay pinatunayan ng Diyos na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas. Na po. Nawa itong araw ng pagkabuhay na ito ng Panginoon ay madala po natin sa Panginoon ang ating buhay. At tayo po ay magpatuloy na kumilos, mabuhay, hindi lamang para sa sarili natin kung hindi para sa Panginoon.
no? Ako po ay sakristan at ang isa po sa paborito kong awit bilang Katolikong sakristan sa seminaryo ng pare ay yung walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, no? Sa Convention Baptist na nakabase sa Iloilo sa Visayas, kinakanta nila yan. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. So napakaganda po nung mensahe na yan, ng kanta na yan, kasi yan po ay awit na sinasabi na ang buhay mo ay hindi mo sasarilinin. Ang buhay mo ay dapat mong matutunang ibigay at ibahagi para sa iba. Siguro ang isang magandang pwede nating simulan sa atin pagkatapos ng araw na ito ng selebrasyon ng pagkabuhay na magmuli ng Panginoon ay paano po tayo magpapatuloy sa buhay na ang buhay natin ay ganap na nating inialay para sa Panginoon. Amen ba? Huwag nating kalilimutan yung ating pamilya, huwag nating kalilimutan yung ating simbahan, huwag nating kalilimutan yung ating pamayanan. Ano po? Alam niyo po, pag iniisip ko po yung crucifixion, sabi ko sa sarili ko, si Jesus, kahit na ano ang nangyayari sa paligid, ay tinupad niya at tinuloy niya yung kanyang misyon. Ano po? Tinuloy niya yung kanyang misyon kasi sabi niya, ang gulo-gulo ng daigdig, ang gulo-gulo ng mga tao, hindi nila naintindihan ang kanilang mga pinaggagawa. Kaya ang una niyang panalangin, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kahit na ang mga paligid po natin ay medyo hindi sigurado, uncertain at napakagulo, kaya pa rin po nating magpatuloy para sa Panginoon, gaya ng ginawa ng Panginoon nung siya ay nasa bundok ng Kalbaryo. Kahit na tayo ay nasa ganitong kalagayan, kayang ibigay ng Panginoon sa atin ang pagtatagumpay. Nawa ang mensahe ng pagkabuhay na magmuli ng Panginoon ay magtulak sa atin upang ialay natin naman sa Kanya, sa Diyos ang ating buong buhay. Ang sabi ng Panginoon nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo na kanyang sinabing salita ng pagtitiwala at salita ng pagtatagumpay, Ama, sa iyong kamay itinatagubilin ko ang aking spirito. Father, into thy hands I commend my spirit. Nawa po kaya rin nating sabihin yan, Ama, Father, into your hands Yung I mga commend lalagyan mo dito. my spirit. Ibigay natin sa Panginoon ang ating buhay. Amen? Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sa umaga na ito. Napakabuti mo po sa amin. Napakabuti mo po na kami ay iyong pinatawad sa aming mga kasalanan. Napakabuti mo po na inalay mo ang iyong buhay. Nabugbog ka, nasugatan, na dapat kami yon, kagaya nga nung binanggit nung magnanakaw sa tabi mo nung ikaw ay ipinako. Ang sabi po nung magnanakaw, ikaw walang kasalanan pero tayo makasalanan, tayo po ay nararapat parusahan. Pero hindi mo hinayaan yon, kinuha mo lahat ng aming kasalanan, dinala mo doon sa krus at ikaw po ang nagbayad ng kumpleto. Kumpletong bayad, kumpletong pagsasakripisyo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Purihin ka aming Diyos, purihin ka aming Ama. Sa umaga po na ito, inaalala po namin yan lahat, Panginoon. Sa pamamagitan po ng aming pagdulog sa iyong hapag, kami ay nananalangin, O Diyos,
na sa aming pagdampot ng tinapay at pagkain nito, maaalala po namin ang iyong dakilang sakripisyo, Panginoon, na kami ay bahagi ng mga kasalanan na binayaran mo doon sa bundok ng Kalbaryo. Sa pagdampot po namin ng inumin, maalala po namin na ang iyong dugo ay nabuho upang kami po ay linisin, upang kami ay hugasan sa aming mga kasalanan. Purihin ka, aming Ama, dakila ka sa umaga na ito, sa pagsikat ng araw na ito. Ito rin po ay naway maging simbolo at pagsikat at pagsisimula din ng isang bagong buhay, bagong pagsunod, bagong commitment sa bawat isa sa amin sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Bendisyonan mo kami, aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming pananalangin at lahat ay magsabi ng Amen and Amen po. So, for I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po nating kainin. Purihin ng Panginoon. Huwag na. Hati tayo. Itaas po natin ang inumin. In the same manner, he took also the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do often as you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po nating inumin. "For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka, dakila ka. Kayo po ang aming Diyos na buhay. Ikaw ay buhay, 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 magpakailan paman, Panginoon. Buhay ka sa aming buhay, sa aming pamilya, sama na aming mga kapatid na maaring nasa bahay po nila o nasa ibang lugar, Panginoon. Bendisyonan na po ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Malayo o malapit sa abroad, dito sa Pilipinas, Panginoon. Bendisyonan mo po ang bawat isa sa amin, 10 ng aming mga anak, pamilya o Diyos. Amen. Iligtas mo po kami sa lahat ng anumang kapahamakan. At kagaya po ng aming narinig sa mensahe po sa prayer gathering kahapon, ang aming pong tahanan ay magiging house of prayer, Panginoon, in the name of Jesus. Ang aming mga pintuan ay magiging portal, Panginoon. Daanan kung saan ang iyong kaligtasan, ang iyong pagpapala ay bubuo sa bawat isa sa amin. We celebrate, O Lord. We give you praise, we give you honor because you are alive, O God. You are risen, Lord God. You are risen, Lord God. You are risen, Lord God. Amen. Buhay ka, Panginoon. At ikaw ay ang aming Panginoon at tagapagligtas. Ibuhos mo ang iyong mayamang pagpapala sa amin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Lahat ay sumigaw ng malakas na Amen! At sabihin natin, Christ is risen. 1, 2, go! Christ is risen! Isa pa! Christ! Isa pa! Christ is risen! Yan, biro nyo po, member po ng Christian Life si Jesus Christ. Christ is risen. Okay. Amen. God bless.